And just like that, tapos na agad ang summer break nyo mga bata. Handa ka na ba ulit sa panibagong school year? At kung hindi pa, alam ko kung bakit. Kasi sa modernong setup ng klase ngayon, hybrid kasi, di ba? Kaya dapat kang mag-build ng iyong desktop PC. O, budol ka palagi dito sa channel natin. Pero seryoso, kung ako estudyante, talagang magbibuild ako ng PC ko bago pa magpasukan. Kasi para ko na rin set up ang magiging success ko academically. Karamihan kaya ng mga majors and fields ngayon, kailangan ng desktop PC. Pero kung hindi ka pa desidido kung anong path ang kukunin mo, huwag kang mag-alala. Itong PC build na to ay sobrang balance para sa lahat ng field of undertaking in terms of its performance nang hindi masyadong masakit sa bulsa. Kaya ngayon, may handog sa atin si Asus at ito ang kanilang back-to-school desktop PC. Without further ado, simulan na natin to. Alam naman natin na ang custom desktop PC ay maaari nating timplahin ang bawat parte nito na sasakto o babagay sa academic needs mo. Parang yung crush mo lang. Alam mong bagay kayo. Pero mas babagay itong Asus Prime B760MA Wi-Fi DDR4 motherboard para sa'yo. With its black, silver, and white color scheme, pwede siya pang white or black theme, tapos maalala mo pa yung solar system dahil sa design ng PCB niya. Itsuro pa lang pang estudyante na talaga eh. Tapos, siguradong tatagal siya hanggang sa graduation mo. Huwag ka lang may ireg. What I mean is, yung mga nangi-smurf ng courses. Nakadaming smurf na ako dati. Anyway, this is an easy choice for motherboard dahil sa decent VRMs, PCIe Gen 4 connectivity para sa graphics card at dalawang M.2 drives. Tsaka, naka 2.5 gigabit Ethernet na rin siya as well as Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.2 support. With all of its features, it is reasonably priced for 9,280 pesos. Pero dahil nga, ang academic type natin is demanding, dapat mayroon tayong machine na kayang i-handle lahat. This Intel Core i5-13400F processor has 6 performance cores and 4 efficient cores for a total of 10 cores and 16 threads effectively. Pwedeng-pwede na to lalo na kung sumasagi sa isip mo mag-computer science, engineering, or any related field sa future mo. Wala ka din magiging problema sa pagraran ng mga single-threaded tasks since this CPU can turbo max up to 4.6 GHz. But take note na pag may F sa model ng CPU, ibig sabihin wala siyang graphics processor. So, wala siyang display output sa sarili niya. Make sure nga pala na sapat ang CPU cooler nyo para sa heat energy na kayang i-accumulate ng CPU. So, in our case, just to be sure, we are using the Deepcool AK400 120mm performance CPU cooler. Alright? Since sobrang capable of multitasking ng processor nito, kailangan hayaan mo siyang makapag-multitask sa pamamagitan ng paglalagay ng 16 gigs memory kit ng Kingston FuryBeast RGB DDR4 3200MHz na RAM. This is the most popular DRAM in the market. Always compatible siya with everything mapa Intel or AMD. Kung sobrang demanding na mga task mo, you can always upgrade or magdagdag pa ng another kit since we have 4 DIMM slots dito sa motherboard. Another reason kung bakit saktong mag-build ng PC this time is sobrang mura kasi ng SSD ngayon. Ang best price to performance Gen 4 SSD in the market is this Kingston NB2 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD. And you can go wrong with this kasi it is still compatible with Gen 3 M.2 slots. When it comes to case, pagka estudyante ka, syempre, besides sa looks, importante din yung makakasave ka ng space para sa desk mo. Lalo na sa mga dormers. So, itong Deepcool Matrix 40, micro ATX case siya. So, hindi siya ganun kalaki sumakop ng space. Pero, sasakupin naman nito yung mata ng mga kasama mo sa room. Kasi, mayroon siya included na 3 RGB fans na hindi mo mata-turn off. Pero, mas maganda talaga pag pipiliin mong case is yung may USB-C port na din kasi yung motherboard natin is may USB 3.2 Gen 1 Type-C na header. And that's the beauty of custom desktop PC. Kung nagsawa ka na sa design ng case mo, pwede mo siyang ilipat sa panibagong case na gusto mo.
And since sinabi ko nga kanina na hindi masyadong masakit sa bulsa itong PC build na to, pero syempre, meron pa ring latest technologies ang ating setup. Ang nakasalpak na GPU dito is the Asus Dual GeForce RTX 4060 OC na merong 8 gigs of VRAM. Kahit na hindi gaming ang primary focus mo dito, itong graphics card na to ay nag-o-offer ng capabilities beyond just gaming na talaga namang may enhance ang overall computing experience ng isang estudyante. Sabihin natin member ka ng organization sa org and you need to make a graphics design or mag-edit ng videos for an event. This graphics card has the graphical processing power na ma-render niya smoothly ang videos mo. Also, ang manipulation ng complex visual elements. Benchmark ko siya gamit ang UL Protion Video Editing. Export time niya is less than 15 minutes para sa H.264 1080p YouTube Full HD na video. And less than an hour niya lang din in-export ang about 3 gigs na file size na 4K UHD na video using H.265. Tulad ng ROG Strix graphics cards, meron ding actual tech fan design ang graphics card na to. So, maganda ang cooling nito as in 42 degrees Celsius lang ang average temps niya while rendering and pinaka-spike niya lang in temperature is 59 degrees Celsius. This is actually more than enough sa mga tasks na kailangan mong gawin like multimedia production, data visualization, machine learning, CAD, virtual learning, and conferencing. Tapos meron din dyan mga digital art, basic animation. Lahat yan, kaya nito yun. At para sa akin, ang pinaka-reason kung bakit ka magbibuild ng desktop PC, kasi dahil sa sobrang focus mo sa studies mo, kailangan meron kang stress reliever, pang mental relaxation, makatakas ka dun sa mga school routine mo, and syempre, pang emotional outlet mo din, di ba? Yan ang mga magandang dulot ng gaming. Yan yung talagang gusto kong sabihin, yung gaming. So for example, natapos ka na mag-review sa isang subject mo kasi may quiz ka dun eh. Di 1G ka muna ng Valorant, sobrang enjoy mo ang 305.7 average FPS nitong PC na to. Tapos, pagkatapos mong magawa yung homework mo, makipagtastukan ka muna sa Dota 2 para ma-release mo yung mga emotions mo, di ba? Outlet nga natin to eh. Nakaka-relax kaya maglaro pag kaya nakaka 146.6 average FPS mo sa Dota, di ba? Tapos naka-high settings ka pa dun. Tapos dahil tinangkim yung parte ng kagulupo mo sa report nyo, mapapa 1G ka din muna ulit ng CSGO. Kasi masarap pumindot ng ulo dun pagka nakaka 281.7 average FPS yung PC mo eh. Tapos high settings din. Ang malapit pa dito, hindi magagalit ang parents mo sa monthly electric bill nyo. Kasi ang maximum power draw lang ng RTX 4060 is pumapalo lang ng around 110 to 120 watts. Depende sa game na nilaro mo. Naalala ko tuloy yung estudyante pa lang ako. Pagka ganyang first week, syempre, puro orientation pa lang sa bawat klase yan. Syempre, ispat ka ng mga chikas. De, charot lang. Mga pa-home shop talaga kami nung time na yun eh. After ng klase. Pero sa ngayon kasi, hindi na uso ang LAN, yung mga LAN games, di ba? Tapos, mas malakas pa ng PC ko sa mga home shop na PC, di ba? Kaya, Discord na lang tayo, di ba? Actually, may mga soft skills ka din na nadatrain pagka naglaro ka ng games eh. Una, yung open communication, tsaka time management skills mo, di ba? Dapat talaga babalansin mo lang ang gaming tsaka academic responsibilities. Moderation is the key. So, there you have it. Para maganda ang preparation mo sa iyong academic journey ngayong taon, it is good to have a custom-built PC para ma-amplify ang iyong academic potential. Whether you are an aspiring coder, designer, engineer, or simply a student with unique requirements, consider na mag-build ka ng sarili mong PC na pasok ang needs mo. Tulad na lang ng mga powered by Asus PC na siguradong pasok na pasok sa needs mo. Tapos meron pa silang promotion ngayon na pag bumili ka ng mga system units ng powered by Asus, may chance ka manalo sa weekly raffle nila ng Asus VivoBook laptop or yung portable gaming console nila na Asus ROG Ally sa Grand Raffle ng Cool for School promo. For more info, just click the link na nasa description box dyan sa baba. And if you want more videos like this, get subscribe and hit notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care, thank you, and GG.